For today's video, pupunta ako ngayon sa Alicia Isabela, San Juan Alicia Isabela. Pupuntahan ko ngayon ang puntod ng aking anak na namatay noong 2020. Birthday niya kasi ngayon, kaya pupuntahan ko siya kasi ito ang day na birthday niya. Long time ago kasi hindi ko na siya nadadalaw. Magti 3 years na siyang patay sa 27. Kaya ngayon birthday niya, gusto ko namang dalawin kasi namimiss ko rin na ang anak ko. At isa pa, nagpaparamdam siya sa panaginip. Araw-araw napapanaginipan ko siya. Kaya this time, kailangan ko siyang pasyalan kasi birthday nga rin naman din niya. At gusto ko palang ikwento sa inyo kung paano siya na-diagnose sa sakit sa puso. Yung puso niya is malaki or lumaki. July 2020 na-diagnose siya na sakit sa puso. At may tubig yung baga niya. On and off kami sa hospital kung lagi siyang or kapag siya ay minamanas, dinadala namin sa hospital. Ang hirap ng may pasyenteng ganito, lalo na't bata yung pasyente mo, lalo na't anak mo. Masakit sa akin yung ganong klaseng malalaman mo na may sakit pala yung anak mo ng ganon at hindi na imagagamot. Dahil sinabi ng doktor, komplikasyon ng anak ko. Kaya ito, kukwento ko sa inyo kung paano siya nagkaroon ng ganong sakit at naging komplikasyon. 2020 July, na-diagnose siya. Sinabi ng doktor, nakuha daw niya yun sa sore throat. Kasi yung sore throat na yun is kapag napabayaan, magiging problema siya sa puso. At lagi kasing nagbabasketball yung anak ko tuwing hapon after ng school niya, kaya ganun. Kapag dating niya ng basketball, pawisin siya. Kaya yun, na pagdating niya sa bahay, humihiga na lang siya sa sahig na walang sapin. At isa pa, nakatutok pa pala sa kanya yung electric pan dahil yun din sabi ng nag-aalaga sa kanya or yung lola niya. Kasi that time, lagi kasi akong malalagi akong nag-a-apply abroad or nasa abroad ako ibang lugar, kaya baka daw hindi ko siya maalagaan. So that is my fault ko talaga yun kasi hindi ko man lang naisip na alagaan yung anak ko. Lagi akong alis. Yun is talagang napabayaan ko talaga rin yung anak ko, na yun din ay kasalanan ko rin. Wala naman pong perpektong tao sa atin lahat. Meron tayong nagagawang mali or kasalanan sa buhay natin. At alam ko na yun na yung araw na talagang pinagsisihan ko, which is nawala yung anak ko. Fast forward 2020 September 27, yun na nga is namatay yung anak ko 7:30 PM ng gabi sa ospital. Halos bumagsak ang mundo ko nung that time. Ang sakit-sakit sa dibdib. At na-realize ko, ganun pala yun kapag may mawawala kang importanteng tao sa buhay mo at kung ano yung mga ginagawa mo noon na kamalian mo, is marirealize mo rin talaga pala na magbago at baguhin yung ganong klaseng buhay na nangyaring masasama sa buhay mo na ginagawa mo noon. Is marirealize mo rin pala kapag may nawala kang tao, isang tao sa buhay mo na mahalaga at importanteng mahal na mahal mo. Ganun pala yun talaga, which is talagang napatunayan ko sa sarili ko kasi yung dating ako, yung dating pagkakamali ko is ayoko nang i-adapt ngayon. Talaga nagbago na talaga ako ngayon, and I'm proud of that kasi nakita ko sa sarili kong malaki yung pinagbago ko sa sarili ko. At kahit wala akong pera ngayon, which is noon marami akong pera, tas ang dami kong kalokohang ginagawa. This is my story talaga actually. At hindi ko naman talaga rin yun ikinakahiya na ikwento sa inyo kasi totoo naman po, dahil which is totoo naman po. Sinasabi ko lang naman din po sa side ko kasi noon is talagang maraming bad akong things na nagawa. At yun, na-realize ko din na yung nawala yung anak ko, na-realize ko din na ganun pala yun. May mga kapalit sa mga ginagawang
kalokohan or mga ginagawa mong hindi magaganda sa buhay mo. Kaya ang mapapayo ko lang sa mga parents dyan, habang nabubuhay yung mga anak nyo, mahalin nyo, alagaan nyo. Kasi sa akin, napabayaan ko yung anak ko sa pag-alis-alis ko, sa pagpupunta ng abroad, kung saan-saan. Kaya yun, napabayaan ko yung anak ko. Kaya sa mga parents dyan, alagaan yung mabuti yung mga anak nyo, lalo na't maliliit pa yung mga anak nyo. Eto na nga po, andito na nga pala kami sa sementeryo. Ayan, yung lolo ng anak ko na namatay lang, makakailan lang, buwan lang, makailang buwan lang. Birthday din kasi niya ngayon. Magka-birthday kasi sila ng anak ko. Kaya minsanan na rin namin dinalaw. So ayan, kasama ko ang lola ng anak ko at saka mga tita ng anak ko. At ito pa, proud ako masabi sa inyo na kahit wala na kami ng ex ko, papa ng anak ko, is nag-uusap pa rin kami ng pamilya ng side ng ex ko. Which is okay naman sa amin kasi nangyari na nga, wala na yun, fast is fast, move on, sabi nga. Kaya kahit na meron ng sarili ring pamilya yung ex ko at ako meron naman din akong kinakasama at jowa at asawa ngayon, is okay lang naman yung pakikitungo namin sa isa't isa. Life is too short, kaya kailangan natin magpatawad sa isa't isa, ganon. Dapat ganun yon. At huwag kang magtanim ng galit sa kapwa mo tao. Ganun ako eh. Hindi ako nagtatanim ng galit sa kapwa ko tao. Kapag galit ako ngayon, mamaya wala na. Kasi wala ka rin namang mapapala kung magtatanim ka ng galit sa kapwa mo tao, di ba? Hindi ka naman yayaman, magiging milyonarya. Pwede pa, pag magiging milyonarya ako, pwede pa, magtanim ako hanggang sa mamatay ako. Pero hindi eh. So, ayan na nga, natapos na naming dalawin yung anak ko. Siyempre, ito na, on the way, going home na rin ako niyan. At inatid nila ako sa kanto kasi napakalayo talaga ng pinuntahan ko. So, ayan na nga, dito na ako sa van. Nakasakay na ako sa van habang naghihintay ng mga pipila or pila kasi dito eh sa may van dyan sa highway. Kaya naghihintay rin kami ng pasahero kasama ko. Siyempre, habang naghihintay, ayan, umaura ako at nagtitake ng video for today's video. So, eto na, puno na yung van na sasakyan ko. Kaya, eto, let's go. See you, Santiago City. Nung nagbibideo pala ako nito, hindi ko na malayan na nakatulog na pala ako at naka-on pa tong camera. So, siyempre, inedit ko na lang para di makita. So, bye for now, Alicia, Isabella. See you on a year. Charot, pero see you pa rin. Siyempre, pupunta pa rin ako dyan sa Alicia, siyempre. Kasi nga, andun yung puntod ng anak ko, dadalawin ko pa rin kahit na a year pa yan. So, eto na nga, dito na ako ngayon sa aking hometown, Santiago City. So, salamat nga pala sa panonood ng aking vlog for today's video. And God bless you. And see you on my next video. Thank you. Bye-bye.